Kung saan-saan lang yan talaga tumutubo. Marami tayong makukuha niyan pansit. Kasi maganda tong halaman na to sa mga rayuma, sa gout, sa uric acid. Oo, nakita niyo yung mga dahon. Oh, ganyan siya pag kumulo. So eto si nanay, masakit yung paa niya, masakit nanay, no? So ayun yung kanyang rayuma. And sige. Hello everyone! This is Sir Misunabi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Maghahanap ako ng isang halaman, no? Na ipanggagamot natin or gagawin nating lunas, ano? Sa mga rayuma, gout. Kasi kagabi, si nanay, masakit yung kanyang paa at mga tuhod, ano? So iniisip ko, na-featured na natin to. Tsaka before, nagtitake talaga kami nito, no? Ginagawa namin siya kasi nakaka-relax siya at yan, nakakawala ng pagod. Pati yung boses ko minsan nawawala. Ito yung iniinom ko, no? Pero ngayon, gagamitin natin siya as tsaa para dun sa ating gout, no? Ako rin kasi minsan ganyan, yung parang namimitig yung kalamnan ko, no? Kasi maganda tong halaman na to sa mga rayuma, sa gout, sa uric acid. O mamaya, papaliwanag ko sa inyo yan, ano? Ano nga ba yung tinutukoy ko? Ito nga po yung ulisimang bato na halaman, ano? Maaaring naririnig nyo na yan, pero mas kilala to dito sa amin as pansit-pansitan, ano? Yan yung ating hahanapin ngayong araw na ito. Samahan nyo ko. Ready na kayo mga ka-MDP? Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon ikot tayo sa ating garden. Kasi madalas ito tumutubo doon sa mga paso-paso ng halaman natin. Nakikita natin na talagang yan, umuusbong sila, no? Pero tingnan natin, ano, kasi tag-ulan na ngayon, tiyak maraming mga nagkalat na pansit-pansitan dito sa garden. Tara, hanapin natin. Ito minsan meron ako nakikita. Ayan, oh. Ayan. Ito yung pansit-pansit. Kaso napaka-konti nito. Lang bubunutin ko dito. Binubunot ko kasi mga damo rin dyan. Ayan, o. Ayan, o. Kita nyo, yan yung may tumutubong ganyan parang mga bulaklak na ata itong nandito. Tapos ganyan yung dahon niya parang hugis puso na makikintab, ano. Kaya lang kaunti dito. Hanap pa tayo sa iba. So dito merong makapal na pansit-pansitan. Ayan, o. So kuhanin natin to. Ayan. Dami dito, no. Kung saan-saan lang yan talaga tumutubo. Marami tayong makukuha niyan, pansit-pansitan. Talagang eto, dito sa mga damu-damuhan lang dito sa may bakuran, makukuha mo yan. Ang dami pa, oh. Ayan, kuhanin natin tong ating mga pansit-pansitan. Ayan, dami. So, ayan, makikita nyo, tumubo dito sa ating fern. At ang hahaba na niya, no? Grabe. Ang gagawin ko ngayon, ito, gugupit-gupitin ko lang kasi ititira ko yung kanilang mga ugat para tubuan pa uli sila, no? Pero mabilis naman itong dumami. Ayan, o, kita nyo. Look. Oh. Yun yung itsura ng ating mga... Ito, parang ang linis-linis nito, no? Oh. Yan ang maganda kapag halimbawa sa garden nyo kukunin, ano? Pero kung sa tabi-tabi kasi, mahirap. So, ikat natin to. Yan. Yan, ayan, hulog. So, ikat natin na ikat yan. Yan. Oh, ang dami ko nakuha, oh, kita nyo, oh. No? Yung sa pinaka, hindi ko inubos lahat kasi syempre araw-araw tayo magtsatsaan ng ganito and unti-unti lang, no? And yan, hugasan muna natin to. So ayan, hugasan muna natin tong ating yan nakuha. Yung iba merong lupa kasi yan, doon natin nakuha yan sa may mga soil. Yung iba naman, yung nakahalambitin kanina, ito, oh. Bukod natin yan kasi ito parang mas marami siyang mga lupa, ano. Kailangan mahugasan natin ito ng mabuti. Yung iba sinasama yung ugat, pero ako tatanggalin ko yung mga ugat nila. And, ayan, sa running water lang, pwede nyo yung hugasan.
mamaya. Dapat hugasan nyo mabuti, ha. Ito ang haba nitong nakuha natin. Isa na to, oh. Kita nyo. Tsaka ang fresh nila kumpara dun sa mga nasa lupa. Ito yung nakasabit natin, ano. Niisip ko nga kung maggawa ako dito ng hanging pat. Tapos ito ang itatanim ko. Itong mga pansit-pansita na ito, no. Para mas lesser yung kanyang puputi. Kasi minsan kapag umuulan, halimbawang nasa ground sila, yung mga dahon, sobrang natatamsikan ng mga parang putik, no? At dumudumi. Pero pag nakasabit, tingnan nyo, ang linis, oh. So, eto na nga yung nakuha nating mga pulisimang bato o pansit-pansitan, ano? O pag-usapan natin yan, ano? Kung ano nga ba yung meron dito. Actually, ito pong mga pansit-pansitan, matagal na siyang ginagawang gamot, ano, sa Pilipinas, ano, ginagamit po as traditional medicine. Dahil po meron po tong analgesic, same time meron pong anti-inflammatory properties, no. Yung kanya po kasing extract ay nagre-reduce po, no, ng serum uric acid level. Kaya sabi ko nga po, maganda ito sa mga gout at ito po yung mga kadalasang sumasakit yung paa na parang kumikirot, no, parang may tumutusok, tapos may pamamaga minsan, rayuma, yan po yung mga ugat na nagbabara. Yan po ay minsan nararanasan natin, ano. At sinasabi nga po sa pag-aaral na 1.6 million na Pilipino yung talagang nakakaranas po nung ganitong pagkakaroon ng gout, ano, o rayuma. At ito po, maganda po yung halamang ito, itong pansit-pansitan, dahil nag-a-act po siya, no, by lowering yung uric acid level sa ating mga blood, no. Kaya po pag kumain kayo nito or uminom, gawing tsaa, no, mararamdaman nyo po yung ginhawa, no, matatanggal yung gout, yan, yung rayuma. And mga ilang araw lang po yan ang patuloy na pag-inom ng tsaa, no. Ngayon gagawa tayo ng tsaa, no, pero ito pwede nyo nang ilaga, kaya lang ito ang hahaba. Ang gagawin natin is yan, puputulin natin ng maliliit, ano. Sama nyo yung mga ganito stem, tsaka yung mga leaves, pwede yan. Pero pwede rin ito gawing salad, pwedeng gawing gulay, no. May ginawa akong mga video dyan, panoorin nyo, no, yung paggawa natin ng salad nyan. At marami pa rin pong benepisyo to bukod dun sa gout, ano. Natalakay natin yan dun sa ating mga nakaraang video. So lalagay ko dito yung link ng ating nagawang video tungkol po dyan sa mga benepisyo nitong halamang ito. At yan, tingnan nyo pa kung ano pa yung mga sakit na pwede niyang malunasan, ano. So ngayon hiwain muna natin tong ating pansit-pansitan sa maliliit para mamaya mapakuluan ko at magawa natin tsaa. So, eto na, nilagyan na natin na tubig yung hiniwa natin na pansit-pansitan. At ayan, napuyan na natin. Pakukuluin natin ito ng 10 to 15 minutes, ano. At ito po, yung nakita nyo kanina, 3 dakot yung nakuha natin. Ang inilagay ko po dyan is, 6 to 7 na glass of water, ano. Pwede po yan, ano. Pag konti naman yung nakuha nyo, adjust nyo na lang, ano. Pero ang mahalaga po kasi is, yan, makatas natin yung mga kinuha natin kanina. At kung gusto niyo ng mas magandang epekto, medyo damihan niyo po yung makukuha niyo pong pansit-pansitan, ano. Tapos i-bold niyo lang po yan, ano. Ito, 6 hanggang 7 glass yan. So ito mag-evaporate pa. Siguro makakuha tayo dito ng 5 glass, no. At ayan, hintayin lang natin kumulo. After 10 to 15 minutes, balikan natin. So ayan, kumukulo na, oh. Nakita niyo yung mga dahon, oh, ganyan siya pag kumulo. And ayan, nagpapagpag niya.
And yan, patayin na natin at pwede na to, no. Yan yung ating tsaa. Sasalain na natin yung pinaka ganito niya, pinaka dakon, sapal, tapos yung tsaa, yan, inumin na natin, ano. Tapos bibigyan natin si nanay. Ako rin iinom ng ganito tsaa. So ito na yung ating tsaa mula sa pansit-pansitan. And yun yung kulay niya, oh. Look. Yan. So, eto, tanggalin nyo lang yung mga sapal, ano. Kung halimbawang lalagay nyo po sa inyong mga inumin, no. So, yan po. Inumin nyo lang to. Pwede po, ano, hanggang 3 times a day, no. Ganyan yung ginagawa namin. Tapos, for 15 days, yan. Iniinom namin yan, 10 to 15 days. Pwede pong inumin yan ng sunod-sunod, ano. Tapos dalangan nyo na lang po pag sa tingin nyo mabuti na ipakiramdam nyo. Pero ito pamparelax lang din naman to, no. So ayan po yung ating ginawang tsaa mula po dun sa ating ulisimang bato, dun sa ating pansit-pansitan, and inumin na natin yan. So ito na si nanay. Masakit. Ano masakit sa'yo, nay? Paa? Yung paa niya. And yan, painumin ko na siya ng tsaa. So, eto si nanay, masakit yung paa niya. Masakit ba yung paa mo? Parang nagkakaroon siya ng tusok-tusok ba? Yan o, namamaga yung kanyang mga tuhod. Parang sarayuma, no? Kaya, papainumin natin si nanay niyan nung ating ginawang tsaa. Ano lasa? Masarap. Masarap ba? O, hindi masarap. Basta nakakagaling. O, sige. Pag umiinom naman kami niyan, nawawala yung mga rayuma ni nanay, no? So, ayan yung kanyang rayuma. And, sige na, ubusin mo na yan. So, ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating vlog for today at nalaman nyo na po yung kagandahang magagawa nitong pansit-pansitan, ano, o ulisay mambato sa ating katawan pag ating yung tinikan, no? At yung may mga problema dyan sa gout, I hope masolusyonan yung problema nyo, no? Yung munting tulong na ito ay yan, maibahagi man lang sa inyo, no? Share nyo po yung ating video para dun sa mga kakilala natin na nakakaranas nito, no? Na kung sakasakali, yan, mag-tick sila at makalunas sa kanila yan. Salamat ng maraming sa mga nanonood, sa mga nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating video. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, ano, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP. And this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!